Meron lang akong i-share na pangyayari sa buhay ko, no? Totoong true to life to. Na napatunayan ko na talagang si God yung source ng lahat ng biyaya. Another personal sharing naman ang aking ibabahagi sa inyo in this video. Okay, ito po ay about God as the source of our blessings, of our abundance and prosperity. Okay. Yung normal belief natin, ang pinanggagalingan or source ng ating yaman, prosperity, abundance, blessing, income ay syempre yung ating sweldo, negosyo natin, nayayaman tayo mula sa negosyo natin, mula sa trabaho natin, sa mga sideline natin, ibigay ng kamag-anak natin, pamana sa atin. So yun yung alam natin na pinanggagalingan ng yaman natin. And totoo naman, yun naman talaga. Pero I have personal belief na talagang si God talaga yung source ng ating blessing, abundance, prosperity, wealth, and riches. Siya talaga yung source. And channel lang yung mga trabaho, negosyo, ganyan, or yung kung ang asawa mo may trabaho, kasi at the moment ako ay unemployed na. So hindi na po ako nagtatrabaho. Okay, kasi ganito yun, friends. Nung ako ay nag-aaral pa, ang ate ko kasi yung nagpaaral sa akin. Okay, tinulungan niya yung mother ko. So, nag-abroad yung ate ko. Hindi niya tinapos yung pag-aaral niya para makapag-abroad siya at makatulong siya sa family. Awa ng Diyos, nakapag-tapos naman ako ng pag-aaral. So, yun nga, sabi ko nga, education. Ang natapos ko, teacher po ako before. Tapos, ang ate ko, patuloy lang siyang nag-work abroad. Ganyan. Nung time na nag-isip yung ate ko na magtayo ng school, kasi nga, alam niya na education graduate ako. So, sabi niya, magtayo na lang daw kami ng sarili naming school, tapos ako yung mag-handle. Meron kasi kaming property. Hindi naman siya ganun kalaki, mga 300 square meters, mahigit lang yan. And sabi niya, gawin na lang namin mo ng preschool. Kasi pag preschool, di ba, kahit isang kwarto lang naman, pwede na. Gawa ng Diyos na ayos yung mga permit, ganyan. Ako yung naging school directress doon sa school na yon na maliit lang. So, dahil nga financially, hindi ganun pa ka-stable yung school, konti lang ang estudyante. Sabi ko sa ate ko, okay lang sa akin na wala akong sweldo. Yun. Kasi alam ko naman na hindi ganun yung budget pa. Alam mo yun, hindi pa kaya ng budget na i-sustain yung operation lahat. Sa loob ko, masaya akong gawin kasi meron na akong chance, pagkakataon na makapag-payback ako sa ate ko. Kasi hindi naman ako magiging school directress or teacher kung hindi naman ako pinag-aral ng ate ko. So, masaya ako doon kahit hawak ko lang kasi lahat from being school directress, parang ako na rin yung guidance counselor, ako na rin doon sa accounting. Ano, syempre, wala pang kakayanan yung school na mag-hire ng mga bawat tao sa ganun. Meron naman ako knowledge kasi doon sa accounting, pagdating doon sa mga, di ba, syempre may payroll yan. O, paano yung procedure doon na pag sa mga teachers, syempre may mga benefits yan, SSS, pag-ibig, PhilHealth, paano mo i-compute yung withholding tax, gano'n. So, sa awa ng Diyos, pinrepare ako doon. Parang, alam mo, yung buhay ko talaga is orchestrated, parang planado, gano'n. Kasi, di ba nga, nakwento ko din sa ibang video ko na after kong nagturo, ay pumasok din akong accounting bookkeeper. So, may alam ako pagdating sa accounting. Yan. So, nai-apply ko siya ngayon dito sa aking pagtayo bilang school directress. Nag-aral ako, nag-masters ako sa educational management. Kasi pag educational management, hindi yun about teaching, kundi pag-handle ng pag-manage ng school. Yun. Hindi ko naman natapos yung pag-masters ko. Konti na lang. Ilang subjects na lang, matatapos ko na. Hindi ko na natapos kasi nabisi na ako dun sa school, pag-manage. Pero wala na po yung school ngayon. Pinasara na po namin yan. Nag-last lang siya ng 7 years. Balikan ko lang. Di sabi ko nga, hindi ako tumanggap ng sahod doon. Alam mo yung feeling na, halimbawa, every sahod, o kaya pagka Christmas, di ba, may 13th month, bonus, kanyan. Yung lahat meron. Ako pa yung magpapasahod, di ba? Di, bibigyan mo. Tapos, ikaw wala. Alam mo yun, pero never ako talagang nakaramdam noon ng, yung parang kawawan naman yung sarili ko, or unfair yun sa akin. Hindi. As in, sobrang, from yung sincere, ko talaga na, nasaya, merong akong saya deep within, fulfillment, na thank you Lord, na may offer ko na yun sa ate ko, na tulong ko na sa kanya, na hindi na niya problemahin yung pagpasahod sa akin, basta makapag-payback lang ako sa kanya, ganun. Eto na friends, ang nangyari, di wala akong sinasahod sa kanya. Eto naman yung ginawa ni Lord, friends, sa buhay ko. Ito namang asawa ko, panay naman siya na po-promote. Oo, nakakapasa siya, friends, sa board exam, kasi bago ka ma-promote, mag-board exam muna. Yun. So, ang bilis lang yun, nakakapasa siya, tapos napopromote siya kaagad. So, ibig sabihin, syempre, kapag na-promote ka, madadagdagan yung sahod mo. Ganun. So, yun, friends, yun yung malinaw sa isip ko na yun ang way ni Lord sa akin na
yung hindi ko sinasahod doon sa pagtatrabaho ko sa school, pinapadala niya sa ibang way, sa ibang paraan. Ganun, kaya feeling ko, sumasahod na rin ako kasi nga, yung dagdag ng sahod ng asawa ko, parang sahod ko na rin, ganun. And to the point, friends, alam mo ba na, yung property kasi na yun, na tinayuan ng school, sa ate ko kasi yun, dalaga pa lang siya, nabili niya yun. Pero doon na niya kami pinapatira noon, nung wala pa akong asawa. Andun yung mga parents ko. Tapos, dumating yung point na, nag-share na kami ng ate ko, yung nabili namin yung kalahati, nung property. So, naging co-owner na kami, pareho na kaming may-ari nung property na yun ng ate ko. Kasi nga, dahil pinopromote ni Lord yung asawa ko, dinadagdagan niya yung sahod doon, meron kaming capacity ngayon na mabayaran yung ate ko sa kalahati ng property na yun. Ayun. So, naging sa amin na yun ng ate ko. Tapos, ito pa, friends. May bakante kasing lote yun, nakatabi, yung school na yun. Alam mo ba, friends, talagang si God yung nag-provide ng finances. Binigyan kami ni God ng budget, ng pera para ipangbayad doon. So, nabili namin yung kabilang lote. Ganun, friends. Imagine, wala akong pera na sarili ko, wala akong sweldo. Pero, ganun yung ginawa ni Lord na blessings, na abundance. Talaga. Kaya nga sabi ko, alam mo, friends, di talaga source ng pera, ng income, ng prosperity, ang trabaho o negosyo. Channel lang siya. Si God talaga ang source. Ngayon, kapag ikaw, connected ka kay God, na palagi tayong nagtitiwala, may trust kay Lord, and yung trust na yun, galing din naman kay God yun eh. Si God yung nagbibigay sa atin ng wisdom, ng trust, para i-trust natin siya. Hindi yun dahil sa sarili natin, magaling tayo, mabait tayo, na nagtatrust tayo. Hindi yun. Lahat talaga galing kay Lord yun. Kaya, all the credits, all the praises, and thanksgiving talaga kay God ko lang binibigay. Ngayon, what is the point of this video? Bakit ko shinare yun? Kasi pwede hindi ko naman i-share. Kaya lang, kasi gusto kong i-testify kung gaano kagaling si God sa buhay natin. Na huwag tayong manangan dito sa mundong ito. Na huwag mong parang ipagyabang na ang ganda-ganda ng trabaho mo, ang taas ng posisyon mo, ito yung source ng ikinayaman mo. Kasi everything is changing and temporary. Pwedeng, di ba, sa isang igla, pwedeng mawala to. Ipolitika ka lang sa trabaho mo, di ba? Minsan mawawala ka sa eksena, aalis ka, or ikaw na mismo aalis kapag hindi mo nakasundo yung mga kasal. Something ganun. Hindi siya permanent. So, wag tayo doon manangan. Doon tayo manangan sa pinaka-source, hindi doon sa channel. Ganun, friends. Isipin natin na kagaya niyan, meron tayong kinakaharap na economic crisis, di ba? O may kaguluhan, magtataas ng mga presyo. Huwag tayong magpanik doon, huwag tayong magpadala sa takot, sa worry. Mag-trust tayo kay Lord na siya na pinagagalingan ng lahat ng bagay. So, God is infinite. Yung walang katapusan, He never runs dry sa blessings. Hindi siya matutuyuan, hindi siya mauubusan, hindi siya limitado. Diba? Infinite nga walang katapusan, walang hanggan. Yung kaya niyang gawin na provisions, blessings sa atin. So, pag sa Kanya tayo nag-trust, meron na tayong peace, meron pa tayong provision. Yung sinasabi sa Bible na ang kayamanan na galing kay Lord, kay God, galing sa Diyos, ay walang kasamang kabalisahan. Walang kasamang stress, walang kadikit na, alam mo yun, na karma na malas. Di ba? Maraming mayayaman ngayon, lalo na sa politika, sa government, di ba? Ang yayaman nga nila, super dami nila na nabiling ari-arian, pero kapag ikaw ay, halimbawa, nasangkot sa kaso or anumang corruption, di ba wala kang peace? So, ano yung kayamanan mo? Wala siyang value, hindi mo na siya ma-appreciate. Unlike, kapag meron kang ganitong yaman na hindi man ganong kalaki sa yaman ng iba, pero pagkagaling kay Lord, alam mo yon, yung right and happy money na galing kay God, may kasama siyang peace and bliss, na yung kaligayahan, masaya ka, wala kang fear, ganyan. Wala kang kinakatakutan. And yun yung masarap, friends. Kaya nako, iniinganyo ko kayo na kay God tayo talaga mag-trust. Isipin natin na si God talaga ang source ng ating yaman, ang source ng ating income, ang source ng ating. Kaya kung naman problema ka dyan sa trabaho mo, ay huwag kang mag-alala, hindi naman trabaho mo, hindi naman boss mo yung talagang boss mo. Si God yun. Kaya mag-trust tayo kay God, aayusin niya lahat sa buhay natin. Yun. So, yun lang, friends. I hope na naka-inspire sa'yo kahit paano ang aking sharing, ang aking video. Salamat sa pagbalik-balik mong manood at pagtsatsaga sa aking video. God bless you and God prosper you.